12, it's Echo versus Blacklist International. Mukhang standard ng ating start. Magpapatintero ang ating mga roamers. Dediretso lang muna sila pag nagkataon, tsaka more on vision ang kanilang gagawin. So again, for this one, yung mga instant kill is on the side of Blacklist International, having this kalitan. Na-miss natin si Haji na makita na naglalaro. Oh, hi. Parang nostalgic, pero we're here. Yep. Tsaka hindi naman sa... parang nalulungkot din ako na nawala si Yue, siyempre. Bench lang ngayon, pero siyempre maglalaro din yan in the future. But still, nakakamiss na makita si Haji, no? Yep. Gusto ko i-take note na ang napili ditong mode ni CarTZ ay assassin mode, nag-rupture siya. So, wow. And of course, yung kanyang kinuha dito scaling spray. So, gusto niya maging active talaga in early stages. Nakita natin sa ISF na yung mga Martis players, hybrid sila kung maglaro. Meron pa nga nagpa-multi-essence at nagta-tank build with the Martis. Pero ang choice ngayon ni CarTZ is to deal the damage. So parang nangyari dito kasi diba pinag-usapan natin kanina for the assassins or pagdating doon sa mas pinabilis ba yung Echo Express, pwede ito yung sagot nila through the changes sa kanilang mga emblems. So abangan, medyo slow start muna para sa ating mga kupunan. Sanji, 3/4 HP, hindi pa naman level 4 ang Valentina. Pero si Sensui ngayon ay tatangke ng mga konting bawas lamang. This is just the first turtle of the game. Pero hindi na lang pala just yan. Dahil sa mga recent updates ay napaka-importante na pala ng pinakaunang pagong ng laro na to. Kaya ito yung tunay na patintero, ito yung tunay na minigame dito sa CarTZ at Sensui. Pagalingan ng instincts. Speaking of instincts, nakapwesto ng ating mga players dito sa turtle objective. Si Sensui ay tatalon ng doon. Sanford merong hook. Kakagatin ba? Pero merong sumpok na gagawin doon. First blood. Pupunta agad kay CarTZ. At pwede mo diretso yung dalawang decimate. Double kill agad. At yung turtle sa kanila pa mapupunta. At ito na nga ang katakot-takot na snowball potential ng isang Martis sa kamay pa ni Carla DZ. Pero mukhang nakaganti naman ng isa ang Blacklist International with a pick-up on JP. This is still a win for Echo in the early game. Gusto ko i-bring up yung macro na nakita natin mula dun sa Echo. Hinawakan muna ni CarTZ at hindi niya dinamage yung turtle. Paagawan lang sila. Ang hinintay nila is magkaroon ng ultimate dun si Sanji nag level 4. Kung papansin mo, para silang mga superhero nung naglanding na may nahook doon si JP, tapos may nahatak naman siya gamit yung kinope niyang ultimate mula doon kay Renny J. So, biglang nawalan ng dalawang heroes. Ineffective para sa Blacklist kasi meron silang hard lockdown agad. So, kudos dun sa pagpapa-level 4 nila kay Sanji. And Talagang inantay. talagang Echo ngayon, lamang na agad ng 1.5k gold lead. At yung turtle ay isang minuto pa naman bago lumabas. Right now though, ang tignan natin ay Blacklist International. Ano bang kailangan nilang hanapin dito? Dahil mukhang medyo nalugi sila sa Valentina pick in that early team fight. Alam mo, pagdating dito, kailangan lang nilang alagaan din si Ohebe. Pero wait lang, Oh! dahil na pagkakuha doon. Ito na yata inaantay, nabawi ng Blacklist International. Pero ang tagal bago namatay. Si CarTZ pa nga makakakuha ng kill. Pero may sabag naman dito. Si Sensui, double kill for the Martis. Grabe na yung Martis. Ito na nga ang snowball na pinag-uusapan natin. 4-0 for the two-time world champion Wolf. Paano ba pigilan ang mga ganitong klaseng Martis? Kailangan nilang i-combo yung burst nila with Kaja. Although, di ba, sabi natin, maganda yung Kaja plus the Joy. Pero nung naging choice pa nila is na back siya, biglang wala silang early game burst damage. Hintay pa nila si Oheb. Malayo din si Oheb, hindi sila makapag-burst. Oh, speaking of Oheb, parang delikado yata si Oheb din sa may top lane dahil merong tatlong players. Pero tatlo din naman para side ng Blacklist International at aalis na lang muna ang taas ng disiplina ng ating dalawang koponan. Grabe yung gold lane duel na yun. Akala ko lamang na talaga si Benny Cutie pero nakaganti pa si Oheb. Tapos nag-flicker pa. So that would be very crucial. Yep. Dahil magkakaroon tayo ng turtle fight at walang flicker ang Filipino sniper. Ang tanong dito is kung sasama, hindi sasama si Oheb sa team fight natin. So ngayon medyo tahimik lang muna ang pagkuha ng turtle. Nakapwesto ngayon, 4 na players ng Echo at hindi na rin yata i-contest ng Blacklist as Echo secures the second turtle. Nakikita natin yung value ng dalawang supports dito mula dun sa Echo. Specifically yung Franco, dahil nagiging threat talaga siya. Kumunat siya. Nung mga unang fights na nakita natin na meron siyang madaming assist, 4 assists, nagkaroon siya ng enough na goal para kumunat siya at this point. Tapos, etong si Sanji, always a threat dahil nakopya niya yung ultimate ni Renny J. At gusto ko rin lang abangan dito kung ano nga ba ang maiaambag na damage ng isang Vengeance sa Joy. Mamaya lamang kapag bumanat-banat na ang Bruno o kahit ang Martis na rin. But right now, it's still Echo holding the lead. At mukhang hahawakan nila yun hanggang ma-shutdown dito si CarTZ. Ang tanong, hahayaan ba ng Echo yun? Dahil mukhang tuloy-tuloy lang ang Echo Express. Parang kung titignan mo yung galaw ng dalawang teams natin, nag-aabangan lang din talaga. Nagkataon for Echo, nakakasikil na sila ng kill. At saka yung emblem nga dito ni CarTZ. So with the movement of Blacklist International, alam mo na meron din silang gustong plano. Pero parang hindi pa ito yung perfect time for them. Inaantay pa nila. Pero si Oheb dito na flicker. Ginagkat pa nga Danny JP with that Bloody Hunt ka naman unstoppable na. CarTZ at mukhang darating na rin itong mga players ng Blacklist International. Mapipilitan na lumayo na lang muna. Ultra fast na pagkakagat doon sa top lane. Man, grabe yun. Kinagat lang, tas sinaksak ng Martis. Ganun nakasakit si CarTZ, man. Yep.
Rapture, tapos burst damage. Wala nang magawa dito yung Blacklist International to save OHEB. And kudos to JP. Maximum na range! Oh, speaking of JB, another hook na naman. And Sanji, with a, parang lumiko bigla yung lambat. Grabe yun ah. Kakainin lang nakakita na nakokomba niya dito yung hook niya. But of course, yung interaction naman yun na mid-animation nung talon doon ni Sensui, nahuli na siya. That's why naging funky lang yung itsura nung hook na yun. Pero yung commendable sa kanya sa may top lane kung saan yung pagka-flicker in niya kay OHEB na maximize niya yung maliit na range ng Bloody Hunt. So kung papansin mo, hindi talaga super point blank pero nahuli pa rin niya doon si OHEB. At kung titignan natin, no, lumobo ang gold lead na meron ng mga Orcas in this 7-minute game. Mag-6,000 na ang kalamangan ng Echo at nahihirapan na talaga ang Blacklist makahanap ng kanilang mga opportunities to burst down members coming in from Echo. In fact, hindi pa tayo nakakakita nung parang nung parang ulti na burst down talaga na 3 silang pumapasok. Oh, parang nga naunahan kasi sila pagdating doon sa positioning. Probably inaantay. Kanina nakita natin is MVP to. Pitong MVP pala yung naglalaro dito sa ating game. Pero teka lang, parang meron tayong conceal na nakita kamuntikan na. Konting amba lang muna para sa mga players. Pero makakatone ng isa dito ang Echo. Now, makokontrol talaga ng Echo ang mapa. Pero may ganti naman si Agent Zero doon sa may bandang ibaba. Makakuha ng isang Torre Blacklist. That's their first objective of this game. At dito kailangan ng Blacklist International at least makapag-create ng space dito si Edward para medyo makabawi dito si OHEB. And actually, itong si Haji. Important din as a mid laner, lalong-lalo na kapag kadita ka na maging source of damage na overwhelming na pwede kang where's the mga heroes? Like for example, si Sanji, pati si Benny Cutie, ang dapat estado ng laro para sa kanila ay lagi silang takot kay Haji. But as it stands, dahil mas maganda yung vision ng Echo, hindi makahanap ng magandang diskarte si Haji. Ay, meron divine judgment na gagawin doon. Meron bang burst ng side ng Blacklist International? Hindi na lang muna dahil makakatakas pa kanina. Edward's gonna be down. At ang sakit ng mga bola-bola coming in from the pole from Benny Cutie. And 7-2 ang ating score. Ang ganda ng engage pero nagkaroon nata ng miscom sa Angulo Wolf. Oo. Hindi tumama yung full damage na inaabangan natin. At ang tumangki nun is si Sanford. Which is the Pakito. Maganda naman na nananalify nila yung XP lane. Pero nakita natin, not enough damage. May extra shields itong isang Pakito. At mukhang naka-atinas na din ata siya. Hindi ko lang entirely sure. Pero parang nakita natin yung kulay blue na bilog which indicates na meron siyang Athena shield. So, hindi siya yung target na gusto mo kung gusto mo mag-burst ng heroes. And yun yung kailangan i-self-correct dito ng Blacklist International. Tsaka parang nung moment tayo napansin natin for Blacklist International, somehow na yung kalaban kasi sila nagdikit-dikit bigla. So parang yung damage na nahati. Kasi wala talaga silang single target dito na hero. So kaya din pala nagkadya din and nakakadita yung lineup nila. So tingnan natin kung anong mangyayari dahil meron pa namang mas malalaking objective na pwedeng kuhanin. First Lord of the game is up na rin. Echo ang mauuna around that area. Parang nang gift na ng Blacklist International dahil madali naman tunawin ang level 1 Lord. But still, a Lord is a Lord at baka makakuha ng inhibitor turret ang Echo dito the moment that they're able to secure this. At libre na nga ata Wolf. This is the first Lord of the game going to Echo. Hindi nila kaya yung speed ni Cartesian. Of course, nalunguan pa ni Benny Cutie. Immediately, papunta sa may gitna yung Echo. Dahil kung papansinin natin, gusto nilang pabilisin yung pag-clean nila ng mapa. Look at the minion wave. Hindi makahanap ng pag-farman itong sila OHEB, itong si Haji. Lagi silang magkasama. Lagi silang nag-share ng mga resources, which is not that good. Ang pinaka-nakakalabas lang sa kanila dito si Edward. At ang only reason is, Joy kasi siya. So, siya lang yung may karapatan. Parang ito yung mga scenario na hindi magandang kasabi ang hating kapatid eh. No? Mga gantong moment, hindi. Kailangan ko unahin yung sarili ko. Kasi yun yung pinaka-safe. Parang yun na rin lang ang choice ng Blacklist. Now Echo with almost a 10k gold lead marching in. May Lord pa doon sa may bandang itaas. Ano kayang pwedeng gawin ng Blacklist dito para makadepensa? For Blacklist, mabilis na kasing clear namin yung nila. So, probably ganun lang natin naman yung gagawin. At pwede din nakuhanin muna si Sensui Lord, malilikuin. Pero tinan natin, pero ba hook? Okay, medyo wala tatama doon. Pero sa may top lane natin, meron din conceal sila ni Jaya at successfully madedepensahan ito. Tila na sinasabi natin, sakto OHEB ay makakakuha ng kill. Ito na inantay nilang pa isa-isa at makakadepensa pa nga. Torres sa top lane, unti-untiin ng Echo successfully masisira nila. At after nyan ay aalis na sila. One inhibitor down for Echo. Nakaisa naman ng Blacklist International, a crucial concealed play mula kay Rene J. But still, mission successful para sa Echo, makaisa ng inhibitor turret. Exactly. Dahil yung first Lord tapos nakakuha ka ng isang inhibitor turret, sobrang saya mo dun sa pangyayari na yun. And we can expect na yung Echo, kontrol nila yung mapa afterwards. 80 seconds before the next Lord. At yung Lord na yun, meron na nung tinatawag na third clash. Which is the least na nalaman. Palaban na siya. Palaban na siya. Yun yung pangalan? Oh, third clash. Exactly. Wow. Ngayon ko lang din nalaman. Thank you so much sa Nagawa-gawa info. din lang ako ng pangalan eh. Sabi ko, Turret Blessing. Turret blessing. Ito pala turret Minsan clash. talon lang eh. May talon na. Tumalon na.
Tama. Ay, hindi, yun yung si Lord. Yung ano. yun. Ano yung pumuputok yung Tore? Anong parang pangalan? divine something defense eh. Wow, Meron na. grabe ka Oo. talaga, idol. Ay, Kaya that is a wolf for you guys. iba. Hintayin natin yun maya-maya. Pero hindi pa kasi yun activated ngayon, kaya naging madali para sa side ng Echo makapag-push doon sa may batang itaas. Ako po. Hindi tatama ang knockout punch, pero JP nag-aarap ng flicker kagad! Napakagandang kagat naman yan. Edward, baka na makukuha. Tapos mabibilitan na lumayo. Ay, Yung mga ay. nakatakas, nakauwi. So buhay pa rin ang mga players at pwede pang dumepensa ang Blacklist International. Pero sabi nila ng Echo, parang more on pressure lang ang kanilang ibibigay. Yun yung parang pinagpawisan ka na yun sa mga movie. Oo. Yung dumaan yung papatay sa'yo, tapos nakahinga ka pa, nakapagtago ka sa locker. Ay, locker. Tama. Tama, laging sa mga horror movies. But I think si Sanford, baka naka-advance yung kanyang camera doon. Minsan ganyan nangyari. Kaya hindi niya nakita. Pero syempre, Bark, sobrang saya na nakataka siya doon. But overall, Blacklist International, hindi mag-ganun kaganda. Nakita na natin na hindi nga ganun kakunat ito si Edward. Madali na siyang i-burst. And we did say na baka iba na lang yung Franco para mas maganda yung yun kasi talagang hard counter dun sa Joy. But they opted to ban yung Cho. At pinuproof ni JP na hindi lang Cho yung kanyang signature hero. Napakaganda ng performance siya with this Franco. Hindi lang pala pansipa. Pati rin yung Pangkain din. pangkain din. Pampingwit. Ay, pero medyo delikado dito. Speak of pingwit, mukhang meron tayong mabibingwit. Ginamit yung flicker, hinahabol. Dito si Rene J. Meron din naman time ang Echo, Cyclone Icon, C. Lahat ng gagamitin, kakapitan. At ang ibon ay lilipad pa rin. Okay, ayan na. Eto na. 2 seconds. Sanford, masasalisihan na Rene naman. J is alive! Kamunti ka na, nakatakas na. 2 beses nang nasalisihan si Sanford, pero 10,000 pa rin ang lamang ng Echo. It's gonna take more than that for Blacklist to come back from this game. Isang malupit na depensa. Gusto ko lang Yan ang kailangan nilang gawin. Gusto ko lang sabihin, sobrang intense na laban Sobrang natin. intense. Importante lahat, pati pag-TP, Pag-TP. inaabangan natin. The most intense TV of all time. Kasi 4-5 yung humahabol sa'yo. Talaga importante. Speaking of importante, Nako po. meron namang hook para dito kay JP. Season 2 magiging target nila. Ginamit ang Aray! Glory of the World. Tapos sarado mo pa with a decimate. Pero may bawi na din naman. Si Haji, the KDA machine. Nice pa defender face. Pero sabi dito, ni Edward, papasok lang din. With those electrifying beats. At ginamit na rin. Ay, ayun lang!